Ano nga bang sukatan ng tagumpay para sa mga EBA na industry leaders? Ang mensahe ng inspirasyon ngayong International Women's Day sa Weekend Agenda Report ni Hannah T. Malaking sweldo, matagumpay na career at respetado sa industriya. Para sa ilan, ito ang kahulugan ng tagumpay. Pero may kapalit daw ito, lalo na sa mga kababaihan. Nasasakripisyo ang oras sa pamilya, sa sarili, minsan pati sa love life. Aminado si Robinson's retail chief Robina Gokongwepe, hindi balanse ang buhay niya bilang isang industry giant. My life is imbalanced and I just have to accept that. Ayon sa isang report ng Citywire Asia, para sa ilang babaeng executive, kasama si HSBC Global Private Banking Executive Carrie Lim, hindi raw lahat kayang pagsabay-sabayin. Hindi dahil mahina ang kababaihan, kundi kung pilit pagsasabayin ng mga ito, nakakapagod. Madalas daw, Google Calendar ang best friend ng kanilang pamilya. Sabi ng Philippine Business Coalition for Women Empowerment, konti lang ang may kumpanyang may concrete target para sa mas mataas na female representation sa leadership roles. Dahilan nito para mapilitang kumapit ang iilan sa hustle culture. Isang sistemang pinapalakas ang mindset na kailangang magsakripisyo ng personal life para sa career. 21% lang ng board directors sa Pilipinas sa mga babae. Sa mga CEO ng PSE-listed companies, 13% lang ang kababaihan. 40% ng babae sa executive teams ay nasa support roles, hindi decision-making positions. At mas mababa sa 2% ng kumpanya ang may konkretong target para palakasin ang women leadership. Kadalasang ang nasa mataas na posisyon na walang work-life balance. Payo ni Pilipinas Shell President Lorely Kiambao Osyal sa mga babae, i-let go ang hindi kayang kontrolin sa buhay para makaiwas sa stress. Try your best at the things you can influence and let go of the things that are outside your sphere of control. I worried a lot about things that I cannot control. Sabi naman ni Teresa Lee ng UBP, ang susi ay hindi work-life balance kundi work-life harmony. Hindi dapat mag-compete ang career at personal life, kundi mag-complement ang dalawang ito. Nakikiisa ang high-profile male figures para sa women empowerment. We have a lot and easily, your 50% statement can easily be qualified in our group because we have a lot of senior women in our leadership. We have a lot of women in our boards. And so for us, by our values and our upbringing and the way we teach it to our employees, staff, and ecosystem, equality is really important. Bukod sa executives, nakiisa rin ang mga sundalo sa panawagang magkaroon ng representasyon ng kababaihan sa kanilang hanay. Sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., ang mga babae ang humuhubog sa iba't ibang sektor ng bansa. Kinilala pa ng OPAPRO ang mas malaking papel ng mga kababaihan sa pagtataguyod ng peace and order sa mga komunidad. Sa Barangay Bubong, Marawi City, sinanay ang mga babaeng ito bilang community mediators para tumulong sa pagresolba ng mga hidwaang may kaugnayan sa lupa at pamilya. Sa Maguindanao naman, naging bahagi ng lokal na konseho ang ilang female victims na ito ng conflict sa kanilang lugar. Nagdisenyo pa sila ng mga proyekto para sa pananatili ng kapayapaan. Patunay na mapamataas na posisyon hanggang sa paglilingkod sa pinakasimpleng komunidad, malaki ang kontribusyon ng isang babae. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.